Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Good morning everyone, good afternoon, good evening, saan tanig man kayo ng mundo, no? Ito naman pong kaibigan niyo si Jake. How are you guys? I hope you are doing well. Ako okay naman po, papunta po tayo sa trabaho, no? Ang topic natin for today, bakit mahirap maghanap ng trabaho, especially newly graduate lang po tayo, no? Dito sa Pilipinas. Actually applicable po ito sa lahat ng panig ng mundo. Unang-unang dahilan guys, marami tayong graduates every year na naghahanap din ng trabaho. Yun po ang pangunahing dahilan. We have thousands of graduates yearly, different courses, different colleges and universities dito sa Pilipinas, mga job seekers. Ikalawa, may mga existing na mga tao din na walang trabaho. Yun pong isang dahilan. May mga tao din na hindi na-graduates na wala ding trabaho. Pangatlo, kaunti po ang mga job opportunities, no? It is very sad dito sa Philippines, wala po tayong sariling manufacturing companies na gumagawa ng mga example, no? Sariling atin ha, mga parts ng sasakyan, cellphone, wala po tayong gano'n, no? Meron tayong mga food manufacturing but concentrated lang po either Luzon or sa Cebu, no? For example, yun po, walang mayong job opportunities. Isa rin yung dahilan bakit mahirap maghanap ng trabaho. Number 4 na reason, overpopulation po tayo. 100 million yun na yata, 110 million na po ang populasyon ng Pilipinas. Number 5, grabe yung kompetisyon sa pag-apply ng trabaho. Dito sa Pilipinas, paramihan po ng kurso, no? Iba, master's degree, ikaw master's, doctorate ka. So, in terms of competition, napakahirap po, no? Nangyari. But even than less guys, no, huwag tayo mawala ng pag-asa. Apply lang na apply. And very short time will come, matatanggap ka rin. Matatanggap rin tayo. Yun lang po guys, ang ibang kailang kung bakit mahirap maghanap ng trabaho dito sa Pilipinas. Thank you for watching guys. See you in the next video. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake. Paalam. Please follow me in my YouTube and Facebook page. Ingat po tayo lagi.